gusto kong panagutin yung mga walang hiyang lalaki na binaboy ang karapatan ng mga kapatid. Ikinabigla ng pamilya ng mga Ingano ang naging hatol ng judge kay Ino. Dito kasi napatunayan na inosente itong si Ino. Ngunit inosente nga ba itong si Ino? Yun ang malaking tanong. Dahil sa likod ng kanilang pagsasaya, meron pala nakakubli at itinatago itong si Ino. Dito nga ay makauwi na ng bahay itong si Ino, samantalang ang pamilya ng mga Ingano ay labis pa rin ang hinanakit at hinagpis na nangyari sa kanilang anak. Ngayon ay tampulan sila ng social media at pinag-uusapan. Isang kahihiyan nga ang nangyari sa kanilang anak na si Trixie, samantalang itong si Trixie naman ay nagkukulong sa loob at tela inis na inis sa kanyang sarili dahil nga sa nangyari sa kanya at hindi niya matanggap ang naging hatol ng judge. Sumunod na araw, hindi siya makatiis at pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Lilette. Sinabi nito na masaya na ba daw umano si Lilette sa naging nangyari dahil umano sa ginawa niya ay pinatunayan niya kung anong klase siyang kapatid dahil siya ang biktima, subalit dahil lamang sa masamang ugali niya at dahil sa pagiging spoiled brat niya noon, ngayon ay hindi siya pinakinggan, samantalang ang nakaharap niya sa naturang korte ay isang biktima naghihingi ng tulong sana sa kanya, subalit mas lalo nga niyang dinidiin. Sa kabilang banda, ito namang si Ino habang nakauwi na nga sa bahay at sa loob ng kwarto, dito nga ay bigla niyang maalala at mag-flashback ang totoong nangyari sa kanilang dalawa ni Trixie, kung saan siya pala talaga ang may kasalanan dahil ginamit niya itong si Trixie nung mga time na walang lakas itong si Trixie at pinagsamantalahan nga siya dahil nga nanghihina na itong si Trixie. Nabulungan nga siya ng demonyo, lalong-lalo na't ang kanyang mga kaibigan ay tinutukso siya na hindi umano siya maka-score kay Trixie at isasalin siya sa prat sa oras na magawa niya ang kanyang plano at ang utos ng barkada. Nadala lamang ito ang si Ino at ngayon tuwang-tuwa pa siya dahil nakalabas na siya at sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi makukuha ni Trixie ang kanyang gusto sa kanya. Kaawang Trixie, isa pala talaga siyang totoong biktima na paglaruan tuloy ang kanyang damdamin. Maging ang kanyang kapatid na si Lilette ay naniwala kay Ino sa pag-akalang si Ino ang nagsasabi ng katotohanan. Ngunit sabi nga nito ang si Tinang na ano man ang mangyari ay lilitaw at lilitaw din ang katotohanan kung sino talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Matapos ang pangyayaring iyon ay lalong magiging wild itong si Ino dahil napatunayan niya sa kanyang sarili na madali lang pala matakasan ang batas kung kaya't wala na siyang takot ngayon. Ngayon ipapakita na niya kung anong klase siyang anak. Dito nga ituloy na siyang sasanib sa prat at dito yung magugulat ang kanyang mga magulang sa mga gawain nga ng kanyang anak na si Ino, kung saan lagi na nga itong nalilate umuwi at laging lasing. Sa kabilang banda, sa bahay nga ng mga Ingano ay magugulat ang mga katulong kung bakit ito nga si Patricia ay magawa pang maghanda sa kabila ng mga nangyayari at sa kabila ng pagkatalo ng kanilang anak na si Trixie. Sinabi ni Patricia na makakatulong umano ang mga press nang sa ganun hindi tuluyang madumihan ang pangalan at malinis ang pangalan nitong si Trixie. Matapos umalis na nga ang mga bisita, dito na nga ay nagalit itong si Romer at sinabi nito sa kanyang asawa kung bakit niya pa nagagawa ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Patricia na yun na lang ang mga tao na tanging naniniwala kay Trixie. Haharangan pa ba niya? Ano ba ang gusto niyang gawin?